Unahin natin pagtanungin yung mga anak natin. Ano yung obligasyon natin? Ano yung obligasyon natin bilang Berean individual? Ano yung obligasyon natin bilang may asawa? Ano yung obligasyon natin bilang may pamilya? Ano ang obligasyon natin bilang nasa iglesia? Ano ba yung ginagawa natin ngayon? So, maganda magtanong kayo kasi part din ng pagsamba ang pagtatanong. Mas mahalaga pa nga yung pagtatanong sa katuwiran ng Diyos kaysa kumanta lang, tapos lilimutin mo lahat. Ang pagkanta ay mga simulain. Brother Jake, bigay mo na yung isa dito. O gawin mo kayong tagabasa si ano. Bigyan mo ng tagabasa si Brother Rap, Irish, Micah, Rap, tsaka Jerome Gerald. Sina. Hati-hatiin mo na sa kanila. Bawat may nakuha, bigay nyo na sa kanila. Taga-kolekta ka, Brother Jake, bigay mo sa kanila. Yung mic, bigay mo na muna, Bar Jerry. Nakanina yung mic. Ito. So, pakibasa mo na, Brother Rap. Yung iba, kolektahin niyo pa rin. Bigay nyo kay ano? Sina. Gerald. Ang pagiging Berean ba ang pagiging Berean ba ay going perfection or stature or perfect? Ganito yun. Sulat nyo sa notebook nyo. Si Kristo yung punong panulukan. Ito yung tamang term sa Tagalog. Panulukang bato. Yan. Si Kristo ang panulukang bato. Siya rin yung punong bato. Ano sa Tagalog yung headstone? Pangulong bato. Pareho. Panulukang bato. Panulukang bato. Pangulong bato. Ibig sabihin, beginning to the end. Nung ikaw ay na-convert, nag-repent ka, di ba? Anong klaseng repentance yan? Kailangan ang repentance na yan, yung Berean na klaseng repentance. Nagre-repent sa kamangmangan sa salita ng Diyos. So, nung ikaw ay na-convert, alam mo na ba lahat ng bagay? Sino nagsabi, hindi pa, taas ang kamay? Kung ikaw na-convert, alam mo na ba lahat ng bagay? Yung hindi pa, taas ang kamay? Hindi pa alam lahat ng bagay. Ganito. Ikaw na na-convert, alam mo na ba lahat ng bagay? Hindi mo alam lahat ng bagay, matatapos lang yan hanggang kamatayan. By the time ng iyong kamatayan o rapture, matured ka na. May graduation pa. Mayroong graduation. Ang graduation, hindi kamatayan lang na laman. Nasa laman ka pa, pero kung umaakay ka na ng iba, yan yung matured home. Dinadala mo na yung iba sa kaluwalhatian. Sa katuwiran ng Diyos. Daniel 12:1 o 2. Daniel 12:2. Tama ba? Okay. So, yung magdadala sa katuwiran ng Diyos, graduate ka. Pero pwede ba, hindi ka pag-graduate, nagdadala ka na sa katuwiran ng Diyos? Pwede rin. Pero ibig sabihin, kung ano man ang ginagawa mo, ibibigyan ka ng Diyos sa'yo bilang pananampalataya, bilang kaligtasan mo. So, ang sagot, mula simula hanggang wakas, yung Berean na klase ng pagsisisi. Yung pagsisisi kasi ng Maria sa bisyo lang. Okay, next question.
Ready na? Ipasan niyo na dun sa mga paborito nating mga kapanan. Ipapa-interview niyo niya dapat niya sa setup niyo. Alagaan niyo. Why God has to do with our faith? Sayang English, no? Sana kanina naibigay niyo sa akin ng English. Ano ulit? Why God has to do with our faith? Why gold? Parang white gold sa Cebu. Okay. Why gold is important for our faith? Kasi minimina yung ginto, kaya tinipo. Bago mo makuha yung ginto, susunugin mo sa apoy. So kung susunugin mo sa apoy, ganoon din yung panampalataya natin. Ang tanong ni Rap-Rap, kailangan ba mag-ipirin? Sa umpisa, hindi mo pa alam yan, pero habang tumatagal, may dadaan ka sa apoy. Susubukin ang panampalataya mo. Pag lumitaw ang pagkaginto mo, then may pakinabang ka sa iba. So, kaya ginto ang tipo. Next. Ano yung tipo ng paghubad ni Adan at Eva? Dati na silang hubad. Hindi sila naghubad. Nagsuot pa nga sila ng damit eh. Kaso ang suot nila, mga tulong, mga bathing suit. Kaya huwag kayo sasama sa mga swimming na may ganyan. So, kaya sila, ang magandang tanong, hindi siya bakit naghubad? Bakit alam nilang nahubad sila? Napansin nila, mas makasalanan na maging hubad kasi may ginawa sila sa kahubaran nila. So yung unang kasalanan ng ating magulang, hindi prutas. Okay, sis. Kahit ba nakasulat na ang pangalan natin sa bukod? Doon naman sa anak ko birthday. Hindi na ba ito mabubura? Ulit. Kahit ba nakasulat ang pangalan natin sa bukod, hindi ba ito mabubura? Bubura pa. Okay, ilipat mo na yung mga papel sa iba, Brother Jake, para habang sinasagot ko. Para no waste of time. Dalawang klase aklat ng buhay. Itong lisa na yung iba eh. Yung isa, nabubura. Yung isa, hindi nabubura. May nagtanong sa akin yan, no? Nasagot ko sa sa napaki-ipon sa database. So, yung nabubura, yan yung real time. Yan yung ginagawa mo ngayon. May kinalaman ka para masulat ang libro ng buhay mo. Hebrews chapter 10 verse 5. Buksan niyo. Bilugin niyo yung libro. Tingnan niyo kung sarili niyo nandyan. Kasama ba kayo dyan? Baka ng ba, Kristo lang yan. So, pabuklan niyo sa anak niyo, Hebrews 10 verse 5. So, merong libro na sinusulat sa kasalukuyan, nabubura. Revelation 3:5. Merong hindi. Yung tanong nasa. Okay. Next. Yung pabayaan. Ano, pinakita ko sa Nasa. Nasaan ang tasma sa Iberian? Nasaan ang mabigat? Nasa Iberian ba o nasa iba? Tapos yan, malalaga yan. Kung nasenyohan ka ng Holy Ghost, sa buong buhay mo, magmamanifest ka ng pagkaberayan. Magiging ganyan ang buhay mo. Ang doon na yung tanong mo. Pag gawin yan ko sila. Pag nung sanain na wala. Ano mo, hindi pa sunod. Dinisplay nyo. Okay. So, para to kay Miller, sakala mo sinasadya to, tinakpan mo na. Okay. So, hindi naman siguro nanonood yan. Ngayon, ganito. Yung Holy Ghost, kasabay yan ng manifestation ng pagiging berayan. May nagsabi sa akin, bakit gagamit ka pa sa tambera, hindi pwede born again? O kaya, Christian, Christ-mindedness, Christ-likeness, mga ganyan. Lahat naman yan, sabi ko, pareho. Pero, yung word berayan, mapipilitan ka tingnan kung ano yung ginawa nila. Yung mga ibang term, kahit hindi naman masama, generalize, nakakalusot yung mga Nicolaita eh. Nakanya? So yung mga Nicolaita, napagtatakpan dahil ang galing nila magsalita. Born again kami, sumusunod kami kay Kristo, meron kaming relasyon kay Kristo, tumutupad kami sa kautusan. So, yung Holy Ghost, Sister Sina, ay kasabay ng pagkaberayan. Okay, next. Ano ba ang ibig sabihin ng
Jaspe at isang Sardio. Jaspe, tsaka isang Sardio. May nakita ko dati, bawat mamahaling bato, meron siyang katapat na katangian. So, saliksigin niyo na lang kasi hindi ko naalaala. Pero nakita ko yan dati. Yung mga nag-anniversary, meron mga kahulugan yan. Pero, saliksigin na lang natin. Itong mga mamahaling bato, dating na kay Lucifer, napunta sa effort ng high priest. So, bawat isa, ano man yung katangian niya, saka na pag-aralan. Baka yung mga kabalis, meron, no? Sige, iba pa. Si Gerald, nakatanong na. Oy, ano, magtanong ka na, Jen. Brother Jerome. Bakit hindi binuhos ng Diyos kay Kristo ang kasalanan? Sino ang nagdesisyon? Binuhos ng Diyos kay Kristo ang kasalanan, sinong nagdesisyon? Una, ang Diyos. Pangalawa, si Kristo. Tayo, walang pakialam. Pag wala kang pakialam, ikaw ang nagpapako sa Kanya sa krus. Bago, nung hindi mo pa alam na makasalanan ka, binigay na ng Diyos yung pambayad ng kasalanan mo. Kung mahal mo ang Diyos, gusto mo alamin. Parang yung tatay mo na hindi mo nakilala, gusto mo hanapin. Nakalipas na yan, pero gusto mo. Gusto mo alamin yung nangyari kay Kristo 2,000 years ago. So, desisyon ng Diyos yan. Si Kristo gusto magreklamo, pero sumunod na lang siya. Tayo, reklamador, sumunod na lang kayo. Nahirapan na. Okay, next. Sabi ng, Walang reklamo na kasi maintindihan mo rin muli. Okay, next. sabi ng iba, puro kayo revelation, wala kayong manifestation. Pero yung manifestation ba ay pwedeng revelation at yung revelation is isang manifestation. Amen. Ano ba ibig sabihin ng revelation? Ang revelation, may nalaman ka na apektuhan ang buhay mo. Okay, masasaktan ha? Kung wala nagsasabi sa inyo, siguro may nagsabi na, o konti na nagsabi. Sana may magsabing mga gawa, mga magulang, mga kapatiran. Tungkol sa pangangailangan niyo sa hukom, sa pamilya, sa buhay niyo, kailangan maapektuhan ang buhay niyo. Kailangan hindi ka makatulog na hindi niyo nasusunod ang katwiran ng Diyos. Kung wala kang pakialam dyan, hindi ko na kailangan yan. Ikaw yung taga-Laodicea. Susuka ka ng Diyos. Kung ang manifestation, yung nangyayari sa buhay mo. Yung revelation, yung nalaman mo na nakaka-apekto sa buhay mo. Magkasabayan. Yung hindi nakaka-apekto, tawag lang natin dyan, information. Yan yung binibintang sa akin madalas head knowledge. Ang head knowledge, birada ng ibang end time, is marunong ka lang sa malalim, pero mali naman. Ibig nila sabihin sa head knowledge, magaling ka sumagot, magaling ka magpaliwanag, pero mali yan. Kasi siyempre, sila rin nagmalalalim. Kaya, yung head knowledge mali, yung revelation yung tama. Pero, yung another gamit ng head knowledge, tama yung alam mo, pero hindi mo pinapakinabangan. O information lang. Mas bagay ang salitang head knowledge doon sa wala kang ginagawa doon sa nalalaman mong katotohanan. Dapat magkaroon ka ng apekto. Yan ang revelation. Anong kailangan natin? Manifestation o revelation? Pareho. Sabay yan. Okay. Next. Kung belayan ka, ikaw ba'y true witness sa Diyos? Sino nagtanong? May ka ba? Kung berayan ka, ikaw witness sa Diyos? Oo. By the way, ang berayan, hindi lang ito nagsasaliksik. Kaya gumamit ako ng word kasi bilang katotohanan na sinasaliksik eh. Pinamumuhay, pinapangaral. Nakuha nyo? Kasi, bakit huwag mo nang tawagin berayan? Tawagin mo ng truth seeker. Hindi lang truth seeker ang berayan. Pinamumuhay, tinutupad sa buhay niya, pinangangaral. Paano mo nalaman? Nakasulat nga eh. Pag binasa mo yung kwento, nagpamautismo sila. Inaway din sila ng ibang Hudyo sa Thessalonica. Kasi nag-share sila.
Ginugulo sila. So, may content for the truth yan. Mamaya, pagkatapos ng cell group, kahit mga elders, huwag nyo tagalan ng kwentuhan nyo. Magboto lang yung importante yung pagbotohin test. Magkalat kayo sa mga magulang. May mga bisita, oh. May mga young people. Ano pinag-usapan ng young people? Nasa konsensya niya. Kailangan ang pag-usapan ng Word of God. Kailangan pag-usapan yung mga basic na mensahe. Kayo ang umaalala eh. Ano pag-usapan dyan? Mga magulang ng pamilya, may responsibilidad kayo. Diretso na ako, may oras eh. Ang responsibilidad nyo sa anak ninyo. Kasi wala yung panganay. Kahit yung kasunod na lang. Eh baka yung kahit malipan, di pa nagsisimula. Tuturuan nyo lang sila makipagkamay, magumusta, mag-share. Lalago sila. Yung bisita talagang makakalamdam ng salita ng Diyos. May bisita, pwede makalamdam ng word, pero sa laman lang. Sayang lang ang pinunta rito kung hindi salita ng Diyos ang matutunan. Hindi na magagawa sa pulpito lahat ng mga basic. Nasa inyo na. Kayo ang mas malaking responsibilidad sa pangangaral kaysa doon sa pulpito preacher. So, yan yung mga obligasyon natin. Sige, tuloy next. Tanong ko lang po, di ba po part ng kaligtasan ang pagiging Berean? Paano naman po ang ibang church na di nila alam ang Berean? Maliligtas pa din po sila? Ganito yun. Pag mayroong predestinadong anak ng Diyos, kahit hindi nila alam yung salitang Berean, gagawin nila yung ginawa ng taga-Berean. Papatunayan din nila, lalakad din sila sa dagdag na liwanag. At hindi sila bias makinig. Okay, next. Number 1, si Kristo ba ay may kahinaan? Hindi ko matatawag na kahinaan yung pagiging tao. Ang tamang tawag siguro, mahina bilang tao. Hindi mahina na marupok, no, sa kasalanan. Kundi mahina na nagugutom, sumasama ang loob, nag-grieve, umiiyak din, no? At takot din mamatay. So, kung nakikiusap sa Ama, pwede ba? Hindi na ako patayin. Pero, sinurrender niya yung kalooban niya sa Ama. Kaya rin natin. Yan ang sasabi sa Hebrews 2. Okay, next. Ano ang kaugnayan ng Matthew 13:47 sa Laodicean Church A? Sabi po kasi sa parable na ang kaharian ng langit parang isang lambat. Ang kaharian po ba ng langit at sa church ages na? Church ages may lambat. Ibig sabihin, dapat ayaw muna. Isitahin natin yung kapatiran. Minsan gusto natin magdumami yung tao, pero hindi natin binibisan yung mga kapatiran natin nanghihina. Hindi bawal mag-evangelize. Pero daanan mo yung sariling kapatiran, share mo sa kanila yung obligasyon sa Diyos. Then mag-evangelize ka. So yung lambat na yan, may kinalaman sa evangelization. Tinayin yan sa panahon ni Barbanam, pero hanggang ngayon tuloy yung lambat na yan. Okay, next. Anong meron ng klaseng pananampalataya sila Edna? Anong merong klaseng pananampalataya sila Edna? Anong klaseng pananampalataya si Eva Talan? Hindi pa nasusubukan noon. Pero nung nasubukan, bumagsak. Pero binigyan ng second chance. Ang second chance, medyo umigi-igi na, nakaligtas na. 1 Timothy 2:15, sulat nyo. Pag-aralan niya yan. Okay? O, dali, next. Ang pananampalataya ba ay nagmumula lang sa pakikinig? Nakasulat sa Bible yan, syempre. Kailangan makinig ka. Pag di ka marunong makinig, wala kang pananampalataya. Matatamaan na yung mga Nicolay dyan na ay makinig sa iba. Eh, sila ba'y dapat mangaral? Sila ba'y dapat sinugo? Ang sinugo ngayon yung salita. Walang pwede mag-angkin. Siya yung apostolic succession. Kasi, Nicolay na nangyari dyan eh. Kami lang ang may karapatan, sabi ng Katoliko. Mayroong oneness na gumawa ng apostolic succession.
pero hindi papa sa Roma. Kung gagawa ka ng ganyan, magiging Nicolay ka. Hindi ba pwede magkaroon ng progressive revelation yung tupa? Pwede. So, apostolic succession, hindi mo madedenominado yan. Okay, next. Paano ipaniliwanag na puro revelation, walang manifestation? Ano po ba ang pinaka-ibig sabihin ng revelation? Okay, nasabi niya yan kanina. So, next. Pwede mo na pagsamahin yung parehong tanong. Maaari mo bang i-claim na God ka rin? Malaking God o maliit na God? Pwede ka ba mag-claim na malaki, maliit na Diyos? Maliit ka lang pwede, pero hindi ka pa pwede mag-claim na malaki. Yung maliit, nakasulat sa Bible yan. Pero yung proseso ng perfection, maging katulad ni Kristo. Another issue yan. Mike? Tama ba ang terminology na propetang Diyos? Propeta ang Diyos o propetang Diyos? Propetang. Siguro sa sarili lang natin term na maliit na Diyos. Sarili natin term kasi hindi nakasulat. Saan nakasulat ikayan? Oh. Wala, hindi kong pakitaan yan. So, sariling term. Next. Tanong, ligtas din ba kayo nagreklamo sa programa ko pero sumusunod naman? Ligtas po ba pag Nagreklamo. nagre-reklamo? Oo, mamaya. Pwede, kung sumusunod siya, yung reklamo niya, papaluin siya ng Diyos. Ang matakot ka kung hindi ka pinapalo ng Diyos. Kasi mas bulusok na yan. So, yung tamang pagsunod, siyempre hindi yung partial. Okay, next. Pangin yung kapatiran, ang tagal ng sinisira ng katotohanan, pero nag-response pansamantala, pero pag nabulungan, titigil yung ito na. Hindi, meron talaga nabubulungan, tinigil, nahihikayat. Pero masaklap kung ikaw tumigil. Baka may virgin up, meron ka sinisira, tapos tumigil ka. Kawawa naman. Huwag mo tigilan. Para kung siya naman ay nahikayat, may liwanag yun. Yung iba nahikayat dahil pinabayaan mo rin. Relax tayo sa pag-share. Sa panahon ng Berea, nangangaral sila at ginagawa nila obligasyon nila bilang Berea may nagagalit sa kanila. At ngayon din sa ating pag nag-share ka ng tungkol sa Berea, may magagalit din. Bakit at mga dahilan? Bakit nagagalit? At ano daw yung dahilan? Well, kalakaran na sa ibang iglesia na huwag makikinig ang miyembro sa ibang tao. Lalo na sa tinuturing na lihis. So, hindi kayo pwede habang buhay hindi makikinig. So, yung kadalasan mga nagagalit sa term na yan, ayaw nila bitawan yung monopolya na yan. Ayaw nila buksan yung yung market nila. Yung turo nila. Kasi meron na rin nagatong katuwiran. Maraming beses ko na narinig. Kami ang ilagay ng Diyos na tagapag-ingat ng inyong kaluluwa ng tupa. Kaya hindi namin pwede pahintulutan kayo makinig sa iba. Parang sila na yung tagapag-intas. No? Okay. So, kadalasan yung mga nagagalit sa term ay ayaw doon sa ibig sabihin ng term. Ito, nakakatawa. Merong hindi nagagalit sa term, pero Nicolay ka pa rin. Nakuha niya? So, yung mga nagagalit sa term, mas malala yun. Yung mga hindi nagagalit sa term, minsan Nicolay ka pa nga, hindi pa yung full Berea yan. Agree din sila sa term. May mga agree din sa term. Okay, next. Pag naging Berea ba, 100% po ba naligtas ng tao? Yung matured na Berea, yung tuloy-tuloy yung kawakas. Siyempre, meron sandali lang. Pwede po maging Christ ang Diyos. Christ? Ang Diyos. Hindi pwede. Ang pwede, Pagmana ng pagkakot. maging Christ ang Diyos. Ang pwede, maging Diyos ang Christ. Yan ang mas biblical. Pero yung maging Christ ang Diyos, yung Diyos pinahiran. Maman. Hindi. Nangyayari lang yan sa denominational term.
Pero yung Christ maging Diyos, yung mamamanahin na yung pagka-Diyos, mayroon biblical yan. Okay, next. May Berean na ba sa Old Testament? Yung, alam mo, mayroon term sa New Testament, in-apply sa Old Testament. Halimbawa, the church in the wilderness. May church na ba nakasulat sa Old Testament? Meron, wala? Wala! Saan verse, Brother Jerry? Sa Old Testament, walang nakasulat na church. Pero may nilagay sa New Testament, church in the wilderness. Ganito. Pwede retroactive yung term. Yung term Berean, yung term sumusunod sa Diyos, mahalan Diyos, pwede apply kay Eva yan, kay Adan, kay David, kay Samson. Oh. Yung mga term sa New Testament, pwede mo i-apply sa Old Testament. Yung Kristo nga nandun raw sa Old Testament, yung bato. Oh. Unawain nyo, paano? Diba? Sige, next. Isaiah 61:10. Apply ba ito sa Genesis 3:21? At ituloy ba ang katuwiran ng Diyos? Isaiah 61 ano? Pakibuksan nga. Isaiah 61:10. Genesis 3:21. Pakibasa. Oh, pakibasa Sister Nine. Okay. Tingnan mo yung Bible ni Sister Irish. Wala na nagbubuklat ng Bible. Please open up your Bible naman. Maturo mo. Pakibasa. Microphone. O lakasan mo na yung boses mo. Isaiah 61:10. Kaya no, I delight great for the Lord. Set up niya mamaya. Kay Iwan, makasharing ha. I will greatly rejoice in the Lord. My soul shall be grateful in my God, for Lord, He did the garment of salvation. He has covered me with the love of righteousness. As a bridegroom, then He sent with ornament, and as a bride ornament was sent with my giver. Nung baligtas si Adam and Eve, dahil tinanggap nila yung damit ng Diyos, apply yan. Hindi lang yung Adam and Eve, hanggang sa bride, hanggang sa lahat ng maliligtas yan. Okay, next. Ilang piraso na lang? Si Judas ba ay naranasan niya maging Berean? At kung naranasan niya, bakit pa siya nahulog? Yan siguro yung sinabi ko kanina, sandali lang. Lahat ng sumusunod, may chance yan eh. Kaya yung pangalan nakasulat sa aklat ng buhay. Pansamantala lang. Yung tinatawag natin Berean habang sumusunod. Pero pwede maging Nicolaita later on. Ha? Hindi tuloy-tuloy. Kailan tuloy-tuloy? Okay, next. There was a time, patas ka, bungas ka. Si Lucifer dati, mali ba ginagawa niya? Tamang ginagawa niya, liwanag nga siya. Okay, next. Wala na. Ilan pa? Ilan? Sabihin nyo ilan para dalawa, 5? O, 5 na lang. O sige, bilisan mo. Ano ang mahalaga sa relasyon ng Diyos? Yung umatin o yung hindi umatin, pero nagsasaliksik naman daw sa bahay? Ang totoong sumusunod sa katotohanan ng Diyos will not forsake assembling of yourselves together. At makikipag-sharing ka, gusto mong bahagi, gusto mong tumulong. Hindi ka makasarili. Ako lang, hindi ko na kailangan, diba? Okay? Next. Pag sinabi mong Berean, perfect na. Hindi. Yan yung pagsisisi. Ipagsisisi ka lang tuloy-tuloy. Yung perfect na, tuloy, may term na hanggang wakas. Okay. Nung nahipo ng babae ang damit ni Kristo, bakit tinanong niya, sino nakahipo sa akin? Kasi naramdaman niya yung aura niya, yung power niya, yung chi niya, lumabas nun. Virtue. Si Lord ay naging asin. Nasaan siya ngayon? Ligtas ba siya o hindi? Asin? Asin. Kasi dahil invalid, next. Anong yun na lang si Sister Alice mamaya? Pag nagbabautismo ka ba, maliligtas ka na kahit may kasalanan ka, nananalig ka sa Diyos. Hindi bautismo sa tubig. Yung sa psycho, bago ka babautismohan yung pagsisisi. Pag yung tao gusto magpabautismo, pwede yung pagsisisi yun, pwede hindi. Pero pag bigyan mo mabautismo, okay. Ano ang ibig sabihin ng progressive ministry?
Ibig sabihin, hindi na tayo tagapakinig lang. Lahat tayo may bahagi sa dapat gawin dito. Mamaya, dapat i-share niya dun sa mga kapatiran na o bisita na hindi pa nakakaunawa. Next. Bakit kailangan natin ng XCM at PDA? Maraming nahuhulog sa maling pagrerelasyon. Ito gusto ko sana yung message. Dapat naghahanda na kayo ng maraming setup sa inyong anak. Hindi nyo hinahanda. Tapos magtataka kayo, bakit ang anak ko? Okay? So, yung PDA, hindi pa marunong magpamilya. Maraming magulang dito, hindi pa alam ano yung tamang pagpapamilya. So, magpaturo kayo, huwag kayo pagtigasin ang puso nyo. Okay? Next. Pag nagbabasa, baligtas na. First step lang yan. Evangelization lang yan. Ubus na. Mabilis tayo. Paano yung sinisyaran mo lagi pero ayaw niya talaga tanggapin? Nicolaitan to the point na nagagalit na siya. Dapat pa rin ba natin ipilit sa kanya yung mensaheng Hindi, pinapakita? kung ayaw niya sharean mo siya, huwag mo muna pilitin. Yan na hindi mo anak. Anak mo hindi sharing yun. May papagawang report yun. Wala siyang magagawa. Next. Bakit po Bible contradiction? Bakit ang Bible may contradiction? Mamayang hapon na. Labas mo muna. Ang Holy Ghost ng Diyos, nandun mismo kay Kristo, mayroong babang Holy Ghost sa langit. Ang Holy Ghost na kay Kristo, tapos ano? Meron pa ba sa langit? O kasi baso yun eh. Pag nilulog mo yung baso sa dagat, malawak pa rin ang dagat. Yung sinabi ng Panginoon na before Abraham was I am, nangangahulugan ba na yung pillar of fire sa Old Testament ay siya rin yung liwanag na nakakasilaw sa Damascus sa time ni Paul? Yan yung Diyos, pero na kay Kristo. So si Kristo nag-manifest na rin parang apoy. Pag biniyan po ba isang believer, ay makikita sa kanilang mga manifestation at anong klaseng manifestation ang dapat makita? Makikita yung pagpapakumbaba, yung pagsunod dun sa salita. Yung sinasabi ng ibang tao na Christ-likeness, nandun na. Pero ang kaiban siguro, lumalago sa salita. Marami na mababait na Kristiyano, matulungin pa eh. Pero kailangan lumalago sa salita. Okay, next. Tanong ni Simon, yung isang bata sumunod siya sa magulang niya, tapos paglaki niya, biriyan siya, sumusunod siya sa Diyos, saan siya mapupunta? Majority yan, hindi necessarily yung bata na pasunod, bereya na. Aaroning lang yan. Pero 99% ng magulang na masino, magiging Melchizedek ang anak. Ibig sabihin, yung anak na pansamantalang aaroning, pag umabot sa edad yan, Melchizedek yan. Ibig sabihin, pusa gusto niya gawin. Pusa. Yung isang bata, hindi siya sumusunod sa magulang niya. Tapos paglaki niya, hindi siya sumusunod sa Diyos. Lukuan at Nicolaita siya. Saan siya mapupunta? 99% impure na yan. Kaya nga mahalaga yung baby pag namatay, Kristiyano yung magulang na sumusunod eh. So, kanina sabi ko 99% pwede mabere yan. Ito 99% impierno. So ganito, mga magulang, nasa kamay ninyo ang pagpapahamak ng inyong anak. Meron din kinalaman ng anak nyo, kaya kung sabing 99%, pwedeng lumaki siya, pinagpapala sa material, pero Nicolaita. Tama niyo? Yan yung 1% na maunlad ang buhay niya, disente, dahil yung magulang, kinumpleto yung training na maaga pa. So, yung anak niya, pinagpapala sa material, sa physical. Pero pwede pa rin ma-impierno kung gusto niya, kaya 1% siya. 1 in a million siya. Pero huwag kayo manghinawa dyan. Tayo ba? Masaya na tayo kung nakapag-mag-asawa na maayos ang anak natin eh. Gusto ko lang sabihin, may crisis tayo. Alam niyo bakit? Wala kayong plano sa anak ninyo na maraming kasharing na Christian sa word. Puro worldly ang nakakasharing nila sa school. So matakot na kayo, magpa-regular session kayo. Okay? Sa training. Okay. Bakit po si Isaac, mahinandog, may kapalit, na papatay, na hayop? Bakit si Christ walang ipinalit? Gusto pa talaga ng kamanan na mahirap ang anak? Ibig sabihin, tayo yung Isaac, si Kristo yung Cordero. Ipinalit siya sa atin para hindi tayo mapatay.
Eh, dapat may utang na yung puso niyo sa Diyos at maglingkod. Alam din Isaac, yung buhay niya, utang lang dahil Jehovah Jireh. Ngayon, gamitin niyo yung Jehovah Jireh, yung pagpapalang binigay sa inyo, ipaglingkod niyo sa Kanya. I-acknowledge niyo yung utang niya sa Diyos. Kung na-acknowledge niyo, paano niyo babayaran? Hindi mo kayang bayaran ng salapi. O babayaran niyo sa paglilingkod. Mamaya sa break time, huwag niyo kalimutan mag-spread out. Baka sali-sali, kwentuhan na naman. Okay. Next question. Ano ma-apply ang food washing sa home? Pag nag-share ka araw-araw, nalilinis kayo. Ang hugas paa, iba sa paligo, sabi ni Kristo. Ito, kailangan laging hugasan kasi paglakad sa daan, nadudumihan. Yung buhay natin, nadudumihan tayo. Ipag-sharing, doon tayo nalilinis. Okay, next. Paano ninyo po mag-inspect ang langit? Next time na lang. Mamayang gabi, matayin ka. Ano ba ang ibig? Says sa beginning of the creation of God. Jesus ba ang nanlilika o siya lang ang unang dahilan? Magandang tanong yan. Si Kristo, ang beginning of the creation of God, nakasulat pala dyan, hindi ko binasa. Kasi siya yung kauna-unahang naging faithful and true witness. Para kayo maging part ng creation of God, hindi na beginning, susunod na mga kapatid. Then, susundan nyo lang yapak niya. Okay, next. Palakpakan na yung Panginoon. Manalangin tayo lahat. Sino sa atin may pangangailangan? Taas ang kamay. Sino sa atin may problema? Tumayo. May lumagpas. Yung anak natin, patayin natin yung mabulilit sa silya, takpan natin ang mata, bulungan natin ng prayer. Panginoon,